Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Hello po! Kamusta po ang lahat? Isang magandang umaga nga po pala sa lahat ng mga nakasubaybay. Ako po, si Sister Eliza Akuram, isang kabataan mula po sa CRC Summerfield. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ang bago po tayo magsimula ay naanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po'y manalangin. Panginoon na dakila, maraming salamat po sa umagang ito na inyong pinagkaloob sa amin. Salamat po sa extension ng aming mga buhay at sa pag-iingat sa aming pagtulog. Humihingi po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at naway pakalinisin niyo po ang aming mga puso na patuloy na ikaw ay aming saliksikin at patuloy nawa na kami maging uhaw sa iyong salita. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral ngayong umaga. Sa iyo po namin tinataas ang panalangin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa umagang ito ay ating matatagpuan ang ating devotion sa Aklat ng Bilang, chapter 26 verse 51 na may pamagat na The Total Number of Men Able to Go to War Among Israel. Mula sa Aklat ng Bilang, chapter 26 verse 51, sinasabi, ang kabuang bilang ng mga Israelita ay 601,730. Pagkatapos ng salot, sinabi ni Yahweh kay Moises at Eleazar na magsagawa ng isang census sa buong Israelita. Ito ang pangalawang census na iniutos ng Panginoon. 38 taon na ang nakalipas mula nang isagawa ang unang census sa mga Israelita. Inilista nila ang mga Israelita na maaring isama sa hukbo upang makipagdigma mula sa gulang na 20 taon pataas. Sa unang census, ang kabuang bilang ng mga Israelita ay 603,550. Pagkalipas ng 38 taon, ang kabuang bilang ng mga Israelita ay naging 601,730 na lamang. Makikita natin dito na hindi nagkaroon ng paglagong espiritual ang mga Israelita sa loob ng 38 taon. Hindi sila lubusang sumunod at nagtiwala sa Diyos sa loob ng mahabang panahon. Ngunit sa kabilang banda, makikita natin ng walang hanggang awa, habag at pagpapala ng Panginoon sa kanila. Hindi pa din sila pinabayaan ng Panginoon. Sa kabila ng mga paghihirap at kabiguang espiritual, nanatili pa din ang pangako ng Diyos kay Abraham na ama ni Jacob na ating mababasa sa Genesis 12 verse 2 na pararamihin ng Diyos ang kanyang mga anak at gagawing isang malaking bansa. Siya ay pagpapalain ng Panginoon, gagawin dakila ang kanyang pangalan at siya ay magiging pagpapala sa marami. Dito sa ating binasa ay pinapaalalahanan tayo ng Diyos na siya ang Diyos na tunay na nakakaalam at may hawak ng lahat ng bagay. Ang Panginoon ay mayroong magandang plano at layunin sa ating mga buhay gaya ng ginawa niya sa Israel. Minsan din natin inaasahan ang mga nangyayari sa ating buhay, ngunit lagi nating alalahanin na ang pangako ng Diyos sa atin ay kailanmay hindi niya tayo pababayaan. Siya ay laging kasama natin sa kahit anong sitwasyon ng ating buhay upang tayo palakasin, ituwid at pagpalain. Humingi tayo ng tulong sa Panginoon na lalong palakasin ang ating pananampalataya sa Kanya nang sa gayon tayo ay magtagumpay sa buhay at sa pangako na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Bilang pagtatapos po ng ating devotion ngayong umaga, samahan niyo pong muli ako sa ating pangwakas na panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa katagumpayan ng gawain ito. Salamat po sa aming napag-aralan ngayong umaga. Salamat din po sa pagpapaalala sa amin na Ikaw ang Diyos na may hawak ng lahat ng bagay sa aming mga buhay. Patuloy na samahan niyo po kami sa aming araw-araw. Lumakad po kami ng ayon sa iyong kalooban. Magkaroon kami nawa ng tiwala sa iyong mga plano sa amin na kahit mahirap man na ang mga pinagdadaanan, kami ay patuloy na lumapit at patuloy na magtiwala sa iyo. Palakasin niyo po ang aming mga pananampalataya, Lord, at naway magkaroon kami ng pusong may pagpapasalamat at pagpupuri sa iyo. Salamat po sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating devotion ngayong umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang ating kaunawaan dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang salita dito sa programang Tinapay mula sa Langit at malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin po ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at muli isang mapagpalang umaga nga po pala sa ating lahat.